Ninyo ho mga kapuso, maaga ho natin na-contact dahil nagmamonitor ho ngayon sa ipaiiral na service contracting LTFRB Chairman, Assistant Secretary Vigor Mendoza II. Asak Mendoza, sir, magandang umaga po sa inyo. Si Order Tinidad po ito. Good morning po. Kaorly, good morning po sa iyo. Oo, pasensya na si Stormo pero maikli lang, promise. Konting tanong lang ito. No Kumusta po ang problem, no problem, Kaorly. Kumusta po ang inyong monitoring po ngayon at pati na rin po sa paghahanda mga maaring para maplansya po itong service contracting maging sa mga iba pang public utility vehicle, ASEC? Oh, nandito tayo ngayon, on the ground tayo dito sa EDSA Busway sa pagpapatupad ng unang araw ng service contracting. Maayos naman po, no? Inaayos na rin natin ang dispatching ng mga bus para mabilis natin maservisyohan yung ating mananakay. Kailan ba magsisimula yung para sa mga jeepney? At Ang sabi sa na-resolve akin na ba yung mamayang hapon, some of them will start mga before lunch. No, nationwide po to. Okay. Pero nung grupo sa Cagayan de Oro, na on board na po sila. May grupo po dito sa Cebu. May grupo po sa Pangasinan. No? And then may multiple groups dito tayo sa NCR. Hindi ko lang sigurado pa kung yung mga specific routes nila. No? Mag-on board na po yan. Pero malalaman po na ating mananakay na meron pong discount po yan kasi meron po tayong nilalagay na tarpaulin side, no? Na Service Contracting Program 2026. So ibig sabihin yung sasakyan na yan ay kasama sa ating programa. Okay. Na-resolve ba na ho ba yung mga katanungan regarding po dun sa GPS na gagamitin nila? O meron po, may iba na lang? Yung meron pong GPS po gagamitin natin. No? Okay, oo. Yung wala pong GPS at para huwag na sila magdagdag gastos, handa naman daw tayo magkaroon ng QR code system or manual system natin. May ibig sabihin, may paraan para talagang hindi masasayang yung perang nakapalob dito sa service contracting sa PUV ng mga jeepney. Opo, kasi kausap namin yung mga GPS providers kahapon, no? And ako personally, sabi ko, kung masyadong mahal, wag na lang. Kung kaya na ating mga operator, well and good, di ba? Pero kung masyado na mahal, wag na. Handa naman tayo magkaroon ng QR code system. It's not as good as GPS, no? Pero pwede na rin yun. Okay. Huling tanong na lang. Ano ho ang paghahanda sa mga lugar na maaari maapektuhan po ng sinasabing transport strike ng Manibela ngayong araw na ito? Meron ho ba kayo napapansin na mukhang kinakailangan ng karagdagang masasakyan na apektado po nito? Monitor rin po natin yung daloy ng ating masasakyan. Kung nasa stranded na po yung ating mga tao, meron naman tayo naka-standby ng mga sasakyan na tutulong po dyan, no? Mga government assets para sa ganoon magkaroon ng tulong ng ating mga nakay kung masyadong lumara, konti na ang sasakyan na tumatakbo. Alright. Anyway, hindi pa tapos ang araw na ito. Asak, pagtulutan niyo pong magkabalitan na tayo at makakumustahan sa inyong mga aktibidad ngayon pong araw na ito. Thank you, sir. Salamat po, Asak. Thank you, Kaorly. Salamat po. Ingat po kayo. LTFRB Chairman Asak Vigor Mendoza II ang inyo pong napakinggan. Wow! Hilingan, walang pinoprotektahan.